Pinakatema ng video na ito is balak natin na mag-breeding ulit this coming bear months mga kabreed. So magandang araw mga kabreed, magandang araw sa inyong lahat. Ito panibagong araw mga kabreed, panibagong pag-aalalathala naman sa ating munting backyard. So mag-update ulit tayo dahil sa balak natin magsisipag tayo mag-upload dahil para makita naman nila or na makita ng financer natin o mga kaibigan natin ang gagawin nating preparasyon sa gagawin nating pagbe-breeding, kasi dapat pagtungtong ng bear nakasalang na yung mga itlog. So kailangan sapuhin talaga natin ang early bird na yung season na ito. So ihahanda natin ang manok natin sa prosesong pagpaparami mga kabreed, breeding. Kailangan pataasin natin ang testosterone level ng ating mga alaga para ang similya ng mga tandang at ang ating mga inahin is makapag-produce ng mga healthy na itlog. Para sa akin po, ang pinaka-base ng healthy na mga alagang manok is yung dun pa lang sa una. Pag maayos yun o tama yun, or iwan ko lang kung paano nyo ginagawa, ito yung sa akin. So pag maayos yun, sunod-sunod na yung maayos. Hindi magkakaroon ng maayos na offspring ang alaga mo kung doon pa lang sa unang proseso mo is wawawi na. So ang balak po is crossbreed. Magko-cross tayo ng mga linya nating hawak, kasi meron tayong hawak na Milesims Black, yung itim ayun tapos yung ating gray na Milesims Gray. Hindi sa atin yon, or I mean galing yun sa labas, kasi mostly ang mga manok natin is for inbreeding. Iko-cross natin yun sa ating Kelso or kung ano yung pwede dito na makuha natin sa roundhead natin, yung sariling atin ba, sarili nating pinalaki. So mayroon tayong maglilimang taon ng pinalaki, gagamitin natin ang iba. Maaring mapili natin yung 1/2 Kelso ni Sir Jonathan, yun ang napipisil ko, tsaka yung Boston Black ng ating kapatid. Natin sila. So disclaimer muna po pala mga ka-breed, disclaimer muna. There were no animals that were harmed in the making of this video. This video is for viewing, breeding, and sharing purposes only mga kabreed. We're going to share this. This video is all about sharing on raising roosters and breeding. So I was just trying to share my knowledge on how I raise my chicken, how I breed them in a small backyard manner, or in a small backyard process mga kawaiti. So ito mga kawaiti, hindi ito natin pwedeng, ito para sa akin hindi siya pwede sa breeding, kasi ang ang build up niyan is pang sayaw ang pagkaka-produce, pang sayaw. Marami tayong ganyan. Ito pang sayaw din ito, kabreed. Hindi mo mapipisilan ng maayos na yung kalakihan ng buto ng mga kaya medyo ang kanilang galaw is pangsayawan. Hindi kagaya ng mga broodcock natin or yung napipisil nating pang breeding is yung talagang malalaki ang buto mga kabreed, malalaki ang katawan. Ayan sila. Hindi iyon, iwan ko kung kasi may one times tayo dyan ng unscratch medyo yung alaga ko na yan kabreed, naka siya maayos yan sa sayaw pa lang, naka na siya nakapagpadapa na siya ng isang alagang manok. Yung bang sa sayaw lang yung manok na yan pero yan, tabingi na manok, may siya, may something, malakas bumigay. Ngayon pinasayaw ko siya, yung pag-upo niya, dalawang bigay, hindi na natumayo yung kasayaw niya. So natin, kinabahan tayo at ginamot pa natin yun. Buti nakabalik. So iba yung yun. So iwan ko lang kung pero hindi na sa atin yung kabreed. Ito yung natin, i-cross kabreed. Ito yung i-cross natin. Ang ating Boston Black to, malaking manok, may tibak nga lang siya. Hindi ko pala siya nakadubula, kasi nakadisgrasya din ng ng isang alaga natin.
Tapos, ito yung mga inahin natin kabrid na gagamitin. Ito. Gagamitin natin ito. Kabrid. Ang ating personal banded na na tornado hatch na ang tahid niya is kaliwa lang. Ang laki ng katawan nito kabrid. Laki ng katawan niya. Papapayatin pa natin yan. Ito rin. Isang hatch na puti ang paa. Itim ang tahid. Tapos yung ating blocks. Milsims black siya. Yan ang papaanohin natin. Kasama yan lahat. Kasi ito, hatch. Dalawang pumpkin hatch. Isang ano rin yan, isang set din yan. Itong tornado hatch na 3. Isang lalaki lang yan. Yan. Ang proseso ko pala mga kawaiti sa pagpapapatong or pagpaparami is talagang subo-subo ako. Kasi hindi yung mga manok natin, hindi sila sanay sa yung pagtabi-tabihin mo. Meron niya akong ginawa breeding pin. Ayan. Hindi siya So, ang gagawin ko diyan pag nag-iitlog na yung inahin natin, diyan ko sila ilalagay. Kukunin ko lang yung inahin pag isusubo ko sa lalaki. Kasi umaano sa lalaki, kabrid, bago siya bumigay. Mag-ano muna siya, makikipaglaro muna siya. Sasayawin niya muna yung lalaki bago siya bumigay. May mga ganon. May mga tahid din. Mahirap na kabrid, kaya subo-subo. So, itong dalawa natin na kilso, isang set din yan. Tapos itong gray natin, isasama natin sa Milsims Black. Ang lalaki naman na gagamitin natin, yung isa na yon. Ayun kabrid, yung isang Boston Black na yon. Yung Boston Black na yan, i-ano natin yan. Ilalagay natin. Ang sa akin kabrid, sa pagko-crossing. Kasi kagandahan sa sarili mong alaga, sarili mong obserbasyon, mula nung pagkaliit kasi 2 years old na yan eh. Alam mo yung galaw talaga nila. Alam mo kung saan ka mag-a-adjust pagdating sa crossing. So, ang babae natin, basic na basic. Pag-hatch ang babae, umuupo yan. Talagang saligsig tsaka agresibo. So, kung ang obserbasyon natin sa pasisiw natin na pinalaki natin hanggang gawin natin breedcast is medyo kulang sa aggressiveness or abang-abang lang, tapos gusto nating i-improve, yan, alam na natin sa babae natin isasalang. Tatambanuhan natin ang mga hatches. Pagdating naman sa lalaki na medyo talagang agresibo din, nasobrahan naman sa agresibo, ang gusto lagi makakapit, which is not good para sa akin. Pag sobra sa diskarte, hindi naman maganda. Pag kulang naman sa diskarte or puro naman siya pasok ng pasok, hindi rin maganda mga kabrid. Kailangan balanse. Kailangan sa pag gagaya nun, kagaya niya, ang bilis niyang mag-adjust, kabrid. Isang balik, dalawang balik, pag hindi yan huli niya na yan. Yung adjustment, flexibility ng alaga natin. Kailangan makuha natin yung kombinasyon na yon. Hindi pwedeng puro sugod lang, hindi rin puro diskarte lang. Ganun lang ang ipakita. Ay, ito pala yung isa, kabrid. Ang ating Boston sweater ni Sir Skittles. Ayan Boston sweater ni Sir Skittles. Kukross natin yan. Ano na rin yan? 3 years old na rin. Kukross natin yan. Tapos ito pa yung isa, yung bulik natin. Ikukross na natin si bulik. Kabrid. Ayan. Pasasaktuhin natin to. Abangan natin siya. Patapos na yung mga lugon yan. Isasakto natin yan. Pag okay na yung niya, yung mga balahibo, naglabas na yung buntot, sakto yan. Na tatansya natin, kakalkulo natin ang gagawin nating breeding na eksakto dun sa season. Tapos, gagamutin natin yung Boston Black ng yung tibak niya kabrid. Gagamutin natin. Tapos, syempre, pinaka first step sa prosesong ganun. Kasi priming, parang rin, conditioning din yun. More on siya sa testosterone. Yung yung para healthy ang nila. Mostly ang ginagamit ko po is yung Vortex. Tumataas yung nagiging ang mga manok, yung bang hindi sila agresibo yung parang laging gumigiri. Mataas yung yung testosterone level. So
So pagkalinis natin ito, papaliguan natin yung mga inahin natin. I-reset natin sila, pati yung mga lalaking gagamitin natin. Tapos gagamit tayo ngayon ng hammer na pangpurga. Kasi kailangan yan ma-cleanse, mapurga talaga para lahat ng ibibigay nating sustansya para sa pagpapataas ng testosterone is makuha talaga nila ng buo. Kasi linis ang katawan nila. Pupurgahin natin sila, paliliguan natin sila, i-disinfect natin ang mga lapagan nila. Tapos ito gagamitin natin, bakit bawas yan? Kasi yung mga paanan niyan paggabi, paghimas ko, yung talampakan nila, nilalagyan ko na ng ganito. Isang lahid-lahid lang ba? Lalagyan yung talampakan. Para malaki kasi pag maedad na ang manok, malaki na yung talampakan nila, kabrid. Pag malaki na yung talampakan na yun, prone na yun sa infection. Ang bumble pit ng manok or yung tibak, infection po yun. Kailangan, kahit malaki na yon, hindi mo maiwasang lalaki yon sa kagulangan nila. Kailangan laging malinis. Kasi mapansin mo, may mga gitlang-gitlang yan. Kabrit, may mga doon nagtatambay ang mikrobyo. Yun ang nagkukos ng infection. Ginagawa ko, ilalagyan ko nito, kabrit. Ilalagyan ko yan dyan. Tapos, samahan niya ako, kabrit. Pampurga. Yan. Tapos meron pa tayong bilamil na kalahati, kabrid. Bumili tayo ng malaki, yung tigpa 500. Kalahati na lang ang natitira kasi ginagamit talaga natin sa pagmintas. Lahat yan nagagamitin natin. Kailangan yan naka 0.03 sa babae, 0.5 sa lalaki, mga kawaiti. Para boost talaga yung kanilang katawan sa energy. Tapos i-maintain natin yan ng mga vitaminang magpapataas ng testosterone. Pati sa feeding, pagpapalit tayo ng sistema niyan. Integra 4 sa babae, Vortex sa lalaki. Tapos ano nga ba yung gagawin natin? Yung babae, yung feeding nila, ang tubig doon kasi with feeding ka tayo. Always with feeding po tayo kasi hindi tayo nagpapainom ng tubig sa manok, kabrid. Hindi ho ako nagpapainom ng tubig sa manok. Kaya lagi po ako nag-with feeding. Ang mga manok, mga kabrid, na sanay sa with feeding ay malalambot ang kanilang muscle. Totoo yun, kabrid, malalambot. Pero malalaki ang katawan nila. Ang kagandahan sa may malambot na muscle, mga kabrid, malambot na binti, is will develop ang cut. Kasi malambot yung nila. Mabilis silang bumigay kahit alanganin. Kasi malambot yung, iwan ko lang kung pansin nyo, kabrid. Pag malambot ang muscle, yung mga kaso-kaso, mabilis silang sumikwat. Kaya yung manok nila o yung paa nila, gamit na gamit pagdating sa sayawan. Tapos ang bilis nilang ng cutting. Kahit alanganin na, pipitik talaga at pipitik, kabrid. Hindi kagaya ng sanay sa inner tone, yung matitigas ang muscle. Inner tone kasi pang titigas talaga, pampatigas ng katawan. Hindi kagaya ng inner tone na matigas ang pangangatawan. Kaya binabagay din ang proseso ng pagpapakain sa linya ng mga manok, lalo na pag ang manok mo ay single stroker, mga kabrid, or talagang may minsan kailangan bagayan din. Hindi ko alam kung napapansin nyo, ito lang po ay ideya ko bilang mapag-obserba sa ating mga alaga. So gagawa pa tayo ng mga ganito, kabrid. Gagawa pa tayo ng mga ganyan kasi tatlo yan na naawit yung isa. Tapos naman yung isa, hiniram yung isa. Yung isa na awit. Ito lang ang tinira ko. Kasi syempre kailangan dalawa. So gagawa pa tayo ng mga ganito, kabrid. Gamitin natin yung Milsims Gray natin, tsaka yung Milsims Black. Ang gagamitin natin na broadcock na tatay niyan, gagamitin ulit natin. Ito, kabrid, Ito, kabrid. Ayan ang ating Milsims Gray. Diyan tayo kukuha ng mga ganon. Kasi yun ang tatay niya. Dito tayo magpapapuro. Ano niya yun? Hindi niya kaano-ano yung black. Hindi niya kaano-ano yung black, kabrid. Kaya nakakuha tayo ng mga ganon. Crossbreed na sinasabi. Yung ganon, hindi na tayo mag-i-inbreed ng talagang pasid paul na sinasabi, yung papuro.
Hindi na tayo mag-inbreed nun. Sa Boston Black naman, ang gagawin natin mga ganito, kabrid. Ipang-out natin ng mga mura. Mga ganyan ang gagawin natin. Ganyan ang gagawin natin. Ang lalabas ng black na i-cross natin doon, ganito, kabrid. Sa gray naman, ganon. Sa babaeng gray, ganito ang gagawin natin. Mga itim to nung sisiw. Mga itim sila. Tatlo yan. Ang isa niyan ang gagamitin natin crossbreed kasi ito pang battle pangsayawan to. Yung niya, yung ayan tamo, pangsayawan yan. Nakabreed. Depende rin sa inyo. Pero sa akin, pag ang buto is hindi naman well develop or hindi naman kalakihan, unless na ang hahabulin mo yung linyada niya. Pero kung sa offspring kayo hahabol or yung healthy na develop ng alaga, parang hindi sa akin advisable yung mga ganyan na medyo lang ang balanse lang ang pangangatawan. Pag nakuha mo na ang balansing katawan ng manok, doon ka na mag-stop. Huwag mo na silang gamitin. Pero hanggat nagde-develop ng malalaking buto yan, nagde-develop ng mga healthy offspring, tuloy-tuloy ko lang ang ginagawa. Pero pag nakakuha na ako ng ganyan, ibig sabihin, eksakto na. Pag pinilit mo pa, ang gagawin mo, seed fowl na ang makukuha mo sa susunod, maliliit na. Ito, ganun din, kapatid nyo. Yan na. Yung tahid niya, puti, tsaka itim. Kabrid. Yan. Itim din yan ng sisiw. Pakita ko sa inyo yung mga sobra na ang pag-i-inbreed para makakuha ng seed fowl, mga kabrid. Iba-iba rin ang standard natin sa sinasabi nating seed fowl. Ito. Yan. Sobrang liit niya na, kabrid. 9 months old. Sobrang liit niya na. Kaka-inbreed natin. Tumaas ang depression ng ang inbreeding depression. Ayun na yung itsura niya, maliliit na yan. Kunti na lang magbalahibo, yung yung katawan niya na yon. Pero malalaki katawan niya. Kunti na sila magbalahibo, kabrid. Kunti na. So ito, gagawa pa tayo ng ganito. Yung Boston sweater ni Sir Skittles, ganito ang outcome. Pang broadcock din siya, kabrid. Gagawa din tayo ng mga ganyan. Ating Boston sweater na 2 years old. Para siyang lemon or claret, ganun ang mga itsura niya. Puti ang paa, kabrid. Puro puti. Ayan. Pero bandirado yan, kabrid. Tapos may pagkapungkani na pula. Gagawa tayo ng mga ganyan. Tapos ipapang out natin ng mura lang kasi kasi nga po mga crosses na yon. Kung di ba nung nakaraang video, kabrid, sabi ko baka may extra dyan, may maluwag ang puso, tulungan tayo sa mga expenses kasi napakabigat, kabrid, ng pag-aalaga ng sisiw. Halos times 4, kabrid, kasi inalan-stop mo yan sa feeding hanggang 3 months old. Ayan, naramdam ko na yun sa tagal ng pag-i-inbreed na. Ang hirap mag-alaga ng sisiw. Napakabigat. Times 3, times 4 ng maintenance ng ganito. Sa feeding pa lang, kabrid. Kailangan din mo rin pabayaan sa vitamins ang sisiw. Hindi kagaya ng hindi siya pwede sa mga organic, kabrid. Yung mga gilingan mo ng organo, okay na, hindi ho. Tsaka kailangan yung kuryente, tutok doon. Monitoring, tutok. Hindi gaya nito. Hindi na kayang sayawin ng daga. Yung sisiw natin, mababango sila sa daga. Minsan kailangan talaga halos itabi mo. Kaya makita mo yung brother ko doon, halos nasa may tabi ng kwarto. Kasi ingat na ingat tayo, kasi naghahanap nga tayo ng bulik na inahin na sarili din natin. Kasi yun naman ang kukuha doon sa So, hanggang dito na lang, mga kabrid, ang update natin. So, hanggang dito na lang po ang konti nating update sa ating munting backyard. Ayan, maliit na bakuran sa pag-aalaga ng manok. GPC Backyard Farm po. Tuloy-tuloy lang po. Kahit ano man yung hamon sa ating pag-aalaga ng manok, mangarap tayo, mga kabrid. Maraming salamat po.